لا سوى العلم طريق للعلا كل من ساروا عليه وصلوا سنة الله وهدي الأنبياء وبه عز الرعيل الأول. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه خليله بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وعبد ربه مخلصا حتى أتاه اليقين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Sa pagpapatuloy po mga kapatid ng ating pag-aaral ng librong Ang Paniniwalang Pinagaan, dito pa rin tayo sa bahaging pananampalataya sa mga pangalan at katangian ni Allah. At sa pagkakataong ito ay tatalakayin natin ang ilang mga pangkat at sikta na nalihis at naligaw sa bahaging ito ng pananampalataya. Pagkatapos na natalakay natin ang ilang mga kawaid o panuntunan at mga uri ng mga katangian ni Allah, may mga pangkat na nag-aangking mga Muslim na nalihis at naligaw at sumuway sa Ahlus Sunnah wal Jamaa sa bahaging ito ng pananampalataya. Wa qad dalla fi babi asma'illahi wa sifatihi tawaif min ahli al-qibla, naligaw nga sa paksa ng mga pangalan ni Allah at mga katangian niya ang ilang pangkatin kabilang sa mga tagaharap sa qibla ng Islam. Sila ay ang sumusunod. Dito babanggitin ng may akda ang mga sikta na ito. Ang una, Ahlut Tamthil, ang mga kampon ng Tamthil. Lilinawin niya dito kung sino itong mga Ahlut Tamthil o kampo ng Tamthil at bakit sila tinawag na mga Ahlut Tamthil. Sa katawagan ito ay magiging malinaw sa atin ang lantad na kabulaanan ng siktang ito. At kabilang sa ilang mga nagpasimuno ng lihis na paniniwalang ito noong unang panahon ay sina Hisham ibn al-Hakam al-Rafidi at Dawud al-Jawaribi na silang nagpasimuno ng Rafida na ayon sa sinabi ni Abul Hasan al-Ash'ari sa kanyang aklat na Maqalatul Islamiyin, humul ladina balaghu fil ithbat hatta waqa'u fi tamthili sifatillahi bi sifati khalqihi. Sila ang mga nagmalabis sa pagpapatibay sa mga pangalan at katangian ni Allah hanggang sa nahulog sila sa tamthil, paghahalintulad ng mga katangian ni Allah sa mga katangian ng mga nilikha niya. Alladhina balaghu fil ithbat hatta waqa'u fi tamthil wa shubhatuhum anna dhalika muqtadan nusus, ang mga nagpakalabis sa pagtitibay sa mga katangian ni Allah hanggang sa nasadlak sila sa tamthil. Ang maling akala nila ay na iyon ay hinihiling ng mga teksto dahil si Allah ay nakipag-usap sa mga tao sa pamamagitan ng nalalaman nila sa mga nilikha. Yan ang sinabi ng may akda. Ang siktang ito ay nagpapatibay sa mga pangalan at katangian ni Allah. Subalit, ayon sa gusto nila, ayon sa haka-haka nila, o ayon sa sarili nilang pagnanasa. Nagmalabis sila
sa pagpapatibay hanggang sa sila'y nasadlak sa tamthil. Paghahalintulad ng mga katangian ni Allah sa mga katangian ng mga nilikha niya. At ang parang ito ay lihis, baluktot, at bulaan na paraan. Walang batayan, bagkus ay salungat sa dalawang wahi na Quran at Sunnah at salungat sa matinong kaisipan ng tao. Hindi lamang basta-bastang nagkamali ang mga taong ito ayon sa sinabi ng may akda. Sabi niya, ang maling akala nila ay na iyon ay hinihiling ng mga teksto dahil si Allah ay nakipag-usap sa mga tao sa pamamagitan ng nalalaman nila sa mga nilikha. Bakos, dahil sa sarili nilang opinion, sa pagkakaunawa sa mga batayan mula sa Quran at Sunnah tungkol sa mga pangalan at katangian ni Allah na si Allah ay nangungusap sa mga tao sa pamamagitan daw, kagaya nga sa sinabi ng may akda, sa pamamagitan ng mga nalalaman nila sa mga nilikha, na ang mga pangalan at katangian ni Allah na ipinanlarawan niya sa sarili niya ay sa pamamagitan ng nalalaman ng mga tao sa mga nilikha. Kaya naman, ang mga pangalan at katangiang ito ni Allah ay nararapat na ihalintulad sa mga katangian ng mga nilikha. Halimbawa, nang sinabi daw ni Allah ang mga katangiang kaalaman, pandinig, o paglikha, ang opinion nila dito na sinasabi ito ni Allah sa atin upang maging malinaw sa atin ang mga katangian niya sa pamamagitan ng mga nalalaman nating mga nilikha. Kaya sabi ng may akda, waraddu alaihim min wujuh, ang pagtungkol sa kanila ay sa ilang paraan. Awalan, na si Allah ay nagkaila sa sarili niya ng katulad, kapantay, at kaagaw sa mga talatang tinahas na lantay. Ang mga kampo ng tamthil ay nagpatibay sa mga pangalan at katangian, subalit inahalintulad nila ito sa pagkakaunawa nila sa pamamagitan ng mga katangian ng mga nilikha. Sinasabi nila, ipinagtibay namin ang pandinig at wala naman kaming alam na pandinig maliban sa nalalaman naming pandinig namin. Ipinagtibay namin ang paningin at wala naman kaming alam na paningin maliban sa nalalaman naming paningin namin. At ito ang hinihiling ng salita ni Allah sa mga tao na ihalintulad siya sa mga nalalaman nilang mga nilikha. Kaya naman, pinagtibay nila ang mga pangalan at katangian ni Allah, subalit inihalintulad nila ang mga ito sa mga katangian ng mga nilikha. At ang pagtugon sa kanila ay sa ilang paraan. Una, na si Allah ay nagkaila sa sarili niya ng katulad, kapantay, at kaagaw sa mga talatang tinahas na lantay. Yan ang sinabi ng may akda. Nagsabi si Allah, laysa kamithlihi syai'un, walang katulad sa kanya na anuman. Sa talatang ito'y tahasang sinabi ni Allah na wala siyang katulad na anuman. Fala taj'alu lillahi andadaw wa antum ta'lamun. Kaya huwag kayong gumawa para kay Allah ng mga kaagaw, samantalang kayo ay nakaalam. Ito ay sa Al-Baqarah 22. Sa talatang ito'y tahasang sinabi ni Allah na huwag gumawa para sa Kanya ng mga kaagaw. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Hindi nagkaroon sa Kanya ng isang kapantay na isa man. Ito ay sa Suratul Ikhlas. Sa talata namang ito ay tahasang sinabi ni Allah na wala siyang kapantay. Sinabi pa ni Allah, "Fala tadribu lillahi al-amthal, inna Allah ya'lamu wa antum la ta'lamun."
Kaya huwag kayong maglahad para kay Allah ng mga paghalintulad. Tunay na si Allah ay nakaalam, samantalang tayo ay hindi nakaalam. Kaya sabi na may akda, wala yumkinu ayakuna kalamullahi mutanaqidan. Hindi maaari na ang salita ni Allah ay maging nagkakasalungatan. At ang malakas na kasagutan sa mga ligaw na paniniwalang ito ay ang kasagutan mismo ni Allah sa mga talatang ito. Kaya naman, kung ang paniniwala ng mga kampo ng tamthil na ang salita ni Allah tungkol sa mga pangalan at katangian niya ay nagtuturo sa atin na ihalintulad siya sa mga nalalaman nating mga nilikha, kung magkagayon, ang mga talatang ating binanggit ay sumasalungat sa paniniwalang ito. At sabi na may akda, hindi maaari na ang salita ni Allah ay maging nagkakasalungatan. Thaniyan, أن العقل السليم يأبى أن يكون الإله الخالق الكامل كالعبد المخلوق القاصر فكما أن ذاته لا تشبهه الذوات فصفاته لا تشبه الصفات. Ikalawa, na ang matinong isip ay tumatanggi na ang Diyos na tagalikha, na lubos, ay gaya ng taong nilikha na nagkukulang. Kaya, kung paanong ang sarili niya ay hindi nakawawangis ng mga katawan, ang mga katangian niya ay hindi nakawawangis ng mga katangian ng nilikha. Dito sa ikalawa, na ang matinong isip ay tumatanggi na ang Diyos na tagalikha, na lubos, ay gaya ng taong nilikha na nagkukulang. Tinatanggihan ng matinong pag-iisip na ang Diyos na tagapaglikha na sakdal ay gaya ng taong nilikha na hindi sakdal, hindi perpekto. At tanggap ng matinong pag-iisip na ang Diyos na tagapaglikha ay may mga pangalan at katangian ng kalubusan na angkop sa kanyang kadakilaan at karangalan. Samantalang ang mga nilikha ay may mga katangiang natatangi at angkop lamang din sa kanila na may pagkukulang na hindi maaaring maipapantay o maihahalintulad sa mga katangian ng tagapaglikha na walang pagkukulang. Gayon din naman, ang tanggap ng matinong pag-isip ay ayon sa sinabi na may akda, kaya kung paano ang sarili niya ay hindi nakawawangis ng mga katawan, ang mga katangian niya ay hindi nakawawangis ng mga katangian ng nilikha. Ang unang tugon ng may akda ay sa pamamagitan ng mga batayan mula sa Quran at dito naman sa ikalaway sa pamamagitan ng matinong pag-iisip ng tao. ثالثا أن الله خاطب العباد بما يفهمون من حيث أصل المعنى ولا يلزم من الاشتراك في المعنى الكل المطلق التماثل في الحقائق والكيفيات فإذا كان اتفاق الأسماء بين المخلوقات نفسها لا يوجب تماثلا بينها كاللقط السمع والبصر والقدرة فما بين الخالق والمخلوق min babin aula na si Allah ay nakipag-usap sa mga tao sa pamamagitan ng naiintindihan nila ayon sa pagka-orihinal ng kahulugan. Hindi na oobliga mula sa pakikibahagi sa kahulugang panlahat na lubusan ang pagkakatulad sa mga realidad at mga pamamaraan. Kaya, kapag ang pagkakaisa ng mga pangalan sa pagitan ng mga nilikha mismo ay hindi nag-oobliga ng pagkakatulad sa pagitan ng mga ito, gaya ng salitang pandinig, pagkakita, kakayahan, kamay, at mukha, ang hindi pagkakatulad sa pagitan ng tagapaglikha at nilikha ay higit
na marapat dito sa ikatlong katugunan na si Allah ay nakipag-usap sa mga tao sa pamamagitan ng naiintindihan nila ayon sa pagka-orihinal ng kahulugan. Ang salita ni Allah hinggil sa mga pangalan at katangian niya ay mga salitang naunawaan ng tao. Pero kalakip ang babala niya na huwag natin itong ihalin tulad o ipantay sa katangian ng anumang nilikha, sapagkat hindi na obliga mula sa pakikibahagi sa kahulugang panlahat na lubusan ang pagkakatulad sa mga realidad at mga pamamaraan. Ang mga salitang ito na ginamit ni Allah sa mga pangalan at katangian niya sa realidad ay hindi magkatulad ang kalikasan at kalagayan sa mga katangian ng mga nilikha. Kaya kapag ang pagkakaisa ng mga pangalan sa pagitan ng mga nilikha mismo ay hindi nag-obliga ng pagkakatulad sa pagitan ng mga ito, gaya ng salitang pandinig, pagkakita, kakayahan, kamay at mukha. Bagaman magkapariho ang mga katawagan sa pangalan at katangian ng mga nilikha mismo, alam natin at tinatanggap ang katotohanan na hindi ito magkatulad. Alam natin na maraming mga nilikha na parehong may pandinig, paningin, kakayahan, kamay at iba pang katangian. Subalit ang mga ito ay hindi magkatulad sa realidad at pamamaraan. Kaya naman, kung paanong pinabulaanan ng mga batayan sa Quran ang paghalintulad at pagpapantay sa mga katangian ni Allah sa mga nilikha, gayon din naman ang paghahalintulad at pagpapantay na ito ay tinatanggihan din ng matinong pag-iisip ng tao. Halimbawa, magkatulad ba ang paa ng tao at unggoy? O kaya'y magkatulad ba ang mukha ng aso at ibon? O kaya'y magkatulad ba ang kakayahan ng kamilyo sa langgam? Kaya dinugtong ng may akda ang hindi pagkakatulad sa pagitan ng tagalikha at nilikha ay higit na marapat. Nauna nang binanggit na may akda ang mga batayan sa salita mismo ni Allah sa Quran na hindi siya maaaring ihalintulad at ipantay sa anumang nilikha sapagkat wala siyang katulad. At ito ay tinatanggihan ng matinong pag-iisip. Dahil kung tinatanggihan ng matinong pag-iisip na ang mga katangian ng mga nilikha ay hindi magkatulad at magkapantay, kung magkagayoy higit na hindi magkatulad ang mga katangian ng tagapaglikha sa mga nilikha. Gayon din naman, nang dumating ang isang babaeng nakipagtalo sa propeta sallallahu alaihi wasallam hinggil sa asawa nito, na kung saan sinabi ni Allah, "Qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir." Narinig nga ni Allah ang sabi ng babae na nakipagtalo sa iyo hinggil sa asawa niya, at dumaraing kay Allah at si Allah ay nakaririnig sa pagtatalakayan ninyong dalawa. Tunay na si Allah ay madinigin, nakakikita. Unang talata ito ng Al-Mujadilah. At si Aisha radhiyallahu anha, nang oras na iyon ay nasa gilid din ng kabilang silid na nakikinig sa salita ng babae. At si Allah na nasa ibabaw ng 7 mga kalangitan na nakakarinig din sa pag-uusap. Ang pakikinig ni Allah sa salita ng babae ay hindi gaya sa pakikinig ni Aisha na malapit lamang sa mga nag-uusap, sapagkat ang pandinig ni Allah ay nakakasaklaw sa lahat ng bagay.
Narinig niya at nakita ang lahat ng bagay. Narinig at nalaman niya ang paggapang ng maliit na langgam sa ibabaw ng batong itim sa gabing madilim. Yasma'u dabiban namlati sauda ala sakhrati samma fi laylatul dhalma. Ito'y paglalarawan sa kahulugan lamang ng pandinig at kaalaman ni Allah na hindi maarok ng isipan ng tao. Kaya naman, hindi maihahalin tulad ang mga katangian niya sa mga katangian ng tao. Ang kaalaman niya at pandinig na siya na sa ibabaw ng 7 mga langit, bakos lahat ng mga nilikha, ay hindi maihahambing sa pandinig at kaalaman ni Aisha na malapit lamang sa nag-uusap. Sa ikatlong paraan ng pagtugon na ito ay na si Allah ay nakipag-usap sa mga tao sa pamamagitan ng naiintindihan nila ayon sa pagka-orihinal ng kahulugan ng salita ni Allah hinggil sa mga pangalan at katangian niya ay mga salitang naunawaan ng tao pero hindi magkatulad ang realidad at kalagayan ng mga katangian ng mga nilikha. Gayon din naman, ginagamitan ng magkaparihong katangian ang iba't ibang mga nilikha. Pero ang iba't ibang mga nilikha na ito ay hindi magkatulad at magkapantay ang mga katangian sa realidad at kalagayan. Ang pagkapariho ng katawagan ay hindi nangangahulugan na magkatulad at magkapantay ang realidad at kaparaanan ng bawat katangian ng lahat ng nilikha. Kaya naman, ang hindi pagkakatulad sa pagitan ng tagalikha at nilikha ay higit na marapat. Ikalawa, ahlu ta'til, ang mga kampon ng ta'til. Ang ikalawang pangkat na ta'til na ito ay salungat naman sa unang pangkat na tamtil. Ang salitang ta'til ay nangahulugan ng farag o walang laman, gaya ng salita ni Allah, wa bi'rim mu'attala, balon na walang laman. Sa talatang ito'y ginamit ang salitang ta'til na nangangahulugan ng farag o walang laman. Ito ang kahulugan ng ta'til na kanilang tinanggal ang mga kahulugan at nilalaman ng mga pangalan at katangian. At nangangahulugan din ang ta'til ng pagtanggi at pagkakaila sa mga pangalan at katangian ni Allah. Kaya naman, ang mga kampo ng ta'til ay tumanggi, nagkaila, at nag-alis ng mga pangalan at katangian sa dakilang tagapaglikha. Alladhina balaghu fi tanzih hatta waka'u fi nafi wa ta'til. Ang mga nagpakalabis sa pagpapawalang kaugnayan, tanzi, hanggang sa nasadlak sila sa pagkakaila at ta'til. Pinalalabas nila na ang pagpapatibay at pagkilala sa mga pangalan at katangiang ito ni Allah ay nangangahulugan daw ng tamthil. Kaya naman nais daw nila ang tanzi, ang pagtanzi o pagpapawalang kaugnayan kay Allah sa pamamagitan ng tamthil o paghahalin tulad at pagpapantay sa mga pangalan at katangian ng mga nilikha. Dahil ayon sa kanila na hindi matanggap ng matinong pag-iisip na si Allah ay nakaririnig at ang mga nilikha ay nakaririnig din. Kaya naman, hindi maaaring ipanlarawan kay Allah ang katangiang nakakarinig dahil ito'y katangian din ng mga nilikha. Narapat lamang ang tanzi, pagpapawalang kaugnayan kay Allah sa katangiang ito na katangian ng mga nilikha. Dahil dito, ikinaila nila ang mga katangiang ipinagtibay ni Allah sa sarili niya. Sila'y nagkamali sa paniwalang ito dahil sa pagmamalabis nila sa tanzi o pagpapawalang kaugnayan kay Allah hanggang sa nahulog sila sa ta'til, pagtanggi, at pagkakaila sa mga pangalan at katangian ni Allah. Wa syubhatuhum anna ithbat as-sifati
يستلزم التمثيل لكون تلك الصفات مما يتصف به المخلوق فيتعين نفيها عن الخالق وأثبتوا لله وجودا مطلقا غير مقيد بالصفة. Ang maling akala nila ay na ang pagtitibay sa mga katangian ay nagpapaobliga ng tamtil dahil sa pagiging ang mga katangiang iyon ay kabilang sa naipanlalarawan sa mga nilikha. Kaya naman, naobliga ang pagkakaila ng mga iyon sa tagalikha. Kaya kumilala sila para kay Allah ng isang lubosang kairalan na hindi sumasailalim sa katangian. At ang maling akala nila na ang al-ithbat, pagpapatibay at pagkilala sa mga pangalan at katangian, ay pagkasadlak din sa tamthil, paghalintulad at pagpapantay sa mga pangalan at katangian ng mga nilikha. Ginawa nilang panuntunan na ang mga pangalan at katangiang ipinanlalarawan sa nilikha ay obligado rin ang nafi o pagkakaila nito sa pangalan at katangian ni Allah. Pinagtibay at kinilala nila sa pangkalahatan ang kairalan ni Allah. Pero kinaila nila ang pagtataglay ni Allah ng mga katangian. Ito ang kahulugan ng wujudan mutlaq, lubosang kairalan na si Allah ay umiiral. Subalit, hindi naman nagtataglay ng katangian. Paashadduhum ta'tilan al-qaramitatul batiniyatul ladina nafaw anhun naqidain. Ang pinakamatindi sa kanila sa ta'til ay ang qaramita batiniya na mga nagkaila para kay Allah ng magkasalungat na katangian. Ang mga qaramita batiniya, ang mga tumanggit nag-alis ng lubusan sa mga pangalan at katangiang ipinanlarawan ni Allah sa sarili niya at ipinanlarawan ng propeta sa kanyang sunnah. Sapagkat ang ta'til ay maaaring lubosang ta'til o lubosang pagtanggi o hindi lubosang ta'til. Okay. Ulitin natin na ang ta'til ay maaaring lubosang ta'til at ang ikalawa hindi lubosang ta'til. Ang hindi lubosang ta'til ay ang pagpapatibay sa ilang mga katangian at pagkakaila naman sa ilang mga katangian. Hinggil sa mga qaramita batiniya na sila'y nagkaila para kay Allah ng magkasalungat na katangian. May paniniwala silang napakasama, nakasusuklaman ng naturalisa at matinong isip ng tao. Halimbawa, dahil si Allah ay dapat na hindi nagtataglay ng katangian, subalit siya umiira lamang, si Allah kung gayon ay hindi buhay at hindi rin patay. Hindi siya maalam at hindi rin siya mangmang. Wala siya sa itaas at wala rin siya sa baba. Wala sa loob at wala rin sa labas. At iba pang maaring maituturing na katangian na pareho nilang ikinakaila ang magkasalungatang katangian. Ang mga salitang ito ay tinatanggihan ng matinong pag-iisip sapagkat ang dalawang salungatang katangian ay hindi maaring parehong umiiral o parehong hindi umiiral. Kaya naman, ang paniwalang ito ay lantad na kabulaanan. Thumal jahmiyatul ladina ankarul asma' was sifat. Pagkatapos, ang Jahmiya na mga tumanggi sa mga pangalan at mga katangian. Pagkatapos sa ang Mu'tazila na mga nagpatibay sa mga pangalan at tumanggi sa anumang nilalaman ng mga ito na mga katangian. Ang Jahmiya ay pangalang nagmula sa nagpasimuno nito na si Al-Jaham bin Safwan na taga Samarkand, Uzbekistan. Siya ang pinakatanyag sa paniniwalang pagta'til
sa mga pangalan at katangian ni Allah. Ito ang sektang nagkaila at nag-alis sa mga pangalan at katangian ni Allah. Dahil ang paniniwala nila na ang pagpapatibay ng mga ito ay pagkahulog sa tamthil. Sa paniniwala nila na walang katawan, walang buhay, walang mukha, walang kamay, walang paningin, at lahat ng mga katangian ay hindi umiiral kay Allah na lumalabas na sila'y sumasamba sa Diyos na wala o hindi umiiral. Walang alinlangan na ang paniniwalang ito'y kabulaanan at salungat sa mga pinagtibay ni Allah ng mga pangalan at katangian sa sarili niya na nasa Quran. At pinagtibay din para sa kanya ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa kanyang sunnah. Kagaya sa sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, "Inna lillahi ta'ala 99 asman, 100 illa wahidan, man ahsaha dakhalal jannah." Si Allah ay mayroong siyam na pangalan. Ang sinumang mag-isa-isa nito ay papasok sa paraiso. Ano ang kahulugan ng hadith na ito? Ang propeta kaya'y nagsasalita ng mga bagay na hindi totoo at hindi realidad. Ito kaya'y basta lamang pangalan na hindi naman totoo. Sa bahaging ito ay nagsalita ang may akda sa sektang Jahmiya na lubosang nagkaila sa mga pangalan at katangian ni Allah. Bakit? Sapagkat sa paniwala nila na ang pagpapatibay at pagkilala sa mga pangalan at katangian ay nangangahulugan din na pinagtibay din natin na si Allah ay katulad lamang sa mga nilikha. Kabilang din sa pangkat na ligaw ay ang Mu'tazila na nagpatibay sa mga pangalan, subalit nagkaila naman sa nilalaman nitong mga katangian. Sila ang mga tao na nakita nila ang nakakasuklam na paniniwala ng sektang Jahmiya ay nagtatha naman ng sariling kanilang paniniwala. Sinasabi nila na ang mga Jahmiya ay ligaw at kabulaanan na ang kanilang paniniwala. Na ang tama ay ang pagpapatibay o pagkilala ng mga pangalan ni Allah sapagkat ito'y pinagtibay ni Allah sa sarili niya. Subalit, ikinakaila namin ang itinuturo ng mga pangalang ito na mga katangian. Sila ay naniniwala na si Allah ay Sami', nakaririnig, pero walang katangiang pandinig. Alim o maalam na walang kaalaman. Qadir, may kakayahan na walang lakas. Basir, nakakakita, pero walang paningin at iba pa. Pinagtibay nila ang mga pangalan, pero bilang mga pangalang walang lamang kahulugan ng mga katangian. At sila ang mga nagtaktil ng relatibong pagtaktil, relatibo o bahagya, o hindi lubos na pagtaktil o pagkakailang hindi lubos. Ikinaila lamang nila ang mga katangian pero pinagtibay ang mga pangalan. Samantalang ang taktil ng Jahmiya naman ay lubusan. Pareho nilang ikinaila ang mga pangalan at mga katangian. Sa Jahmiya, ang pagpapatibay at pagkilala sa mga pangalan at katangian ni Allah ay nangangahulugan ng tamthil, paghahalintulan at pagpapantay sa mga pangalan at katangian ng mga nilikha. Samantalang sa Mu'tazila naman, na dapat ipagtibay ang mga pangalan ni Allah, subalit ang nilalaman na mga katangiang ito ng mga pangalan ay dapat ikaila at tanggihan sapagkat ito ay nangangahulugan din ng tamthil. Hindi naman sila masyadong nagkalayo sa mga Jahmiya dahil pareho lang naman silang nag-invento ng sarili nilang paniwala ayon sa sarili nilang opinion na salungat sa mga talata ng Quran, mga hadith ng propeta at paniniwala ng mga as-salafus salih. Sapagkat si Allah mismo ay nagpatibay ng mga katangian na kung saan sinabi niya, "Wa rabbukal ghafuru dzur rahmah." Ang Panginoon mo ay ang mapagpatawad
ang nagtataglay ng awa. Ito ay sa Suratul Kahf. Sa talatang ito pinagtibay ni Allah sa sarili niya ang katangiang awa, na kung saan nagsabi pa siya, man kana yuridul izzata falillahil izzatu jami'a. Ang sinumang nagnanais ng kapangyarihan ay sa kay Allah ang kapangyarihan ng lahatan. Dito na may pinagtibay ni Allah sa sarili niya ang katangiang kapangyarihan. Gayon din naman, pinagtibay ni Allah sa sarili niya ang lakas at iba pa. Sapagkat ang bawat pangalan ni Allah ay naglalaman ng katangian. Dahil dito, paniniwala ng Ahlus Sunnah wal Jamaah na ang mga pangalan ni Allah ay mga palatandaan at paglalarawan. Ang ibig sabihin na ang mga pangalang ito ay mga palatandaan na ito'y nagtuturo sa pansariling pangalan ni Allah, at ito na may kahulugan din ng paglalarawan, na ang bawat pangalan ni Allah ay nagtuturo ng isa sa mga katangian ni Allah bilang independyente. Kaya naman, ang kathang paniniwalang ito ng mga Jahmiya at Mu'tazila ay paniniwalang nagkakaila sa kairalan ni Allah. Dahil ang kinikilala nilang Diyos ay Diyos na walang pangalan, walang katangian, walang katawan, walang buhay, walang mukha, walang kamay, walang paa, walang paningin, at hindi nagtataglay ng anumang katangian. Sa madaling salita, ay isang Diyos na hindi umiiral. Waraddu alayhim min wujuh. Ang pagtungon sa kanila ay sa ilang paraan. Awalan, anna Allah Ta'ala athbata li nafsihi sifat bi ayatin muhkama, sariha, mufassara, wa dhakaraha maqruna bi nafyi tamathil. Una, na si Allah ay nagpatibay sa sarili niya ng mga katangian sa mga talatang tinahas na lantay na dinitali, at ang pagbanggit dito ay nakaugnay sa pagkakaila ng paghahalintulad, gaya ng sinabi niya, laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Walang katulad sa kanya na anuman, at siya ay madinigin ang nakakikita. Hindi maaari na ang salita ni Allah ay maging nagkakasalungatan. Sinipi na natin ang maraming talata na tahasang pinagtibay ni Allah sa sarili niya ang mga pangalan at mga katangian, at ikinaila naman niya ng tahasan ang paghahalintulad sa kanya sa anumang nilikha. Kaya naman, ang paniwala ng Jahmiya at Mu'tazila ng mga talatang naglalaman ng mga katangian ni Allah na taglay ding katangian ng mga nilikha ay nagpapahiwatig daw ng pagtanzi na dapat walang kaugnayan si Allah sa mga katangiang ito, sapagkat ito ay mahuhulog daw sa tamthil. Kung totoong nagpapahiwatig ng pagtanzi ang mga talatang ito, lalabas ngayon na nagkasalungatan ang Quran na kailan may hindi mangyayari. Thaniyan, anna ithbata wujudin mutlaq la yaqbalu al-ittisaf biwasf la haqiqata lahu fil a'yan wa innama huwa qadiyatun fil adhan fahasib. Pamaqalatuhum ta'ulu ila inkaril khaliq. Na ang pagtitibay sa lubusang kairalan ay hindi tumatanggap ng paglalarawan sa pamagitan ng isang katangian na walang realidad sa mga pisikal na katawan, at ito lamang ay isang usapin ng mga isip lamang. Ang paniniwala nila ay nabibigyang pakahulugan ng pagkakaila sa tagalikha. Pamakalatuhum ta'olo ila inkaril khaliq. Kagaya po sa sinabi na natin,
na ang paniniwala nila na si Allah ay umiiral, subalit hindi nagtataglay ng anumang katangian, walang buhay, walang mukha, walang paa, walang paningin, walang pandinig, at iba pang mga katangian. Ang paniniwalang ito'y nagtuturo na hindi talaga umiiral ang Diyos na sinasamba nila. Kaditan na ang paglalarawan sa pamamagitan ng mga pananalitang pangkalahatang lubusang panlahat sa isang natatangi ay hindi nag-oobliga na ito mismo ay napagtitibay sa iba pang natatangi. Bagos, ang bawat isa sa dalawa ay isang namumukod-tanging kabilang sa mga namumukod-tangi ng pangkalahatang paglalarawan na iyon dahil ang katangian kapag nilimitahan o iniugnay ay naglalaho ang pagkikilap sa labas. Kagaya sa nabanggit na natin na hindi nangangahulugan na ang paggamit sa isang salita hinggil sa pangalan o katangiang pangkalahatan na ito mismo ay magkaparihong katangian sa realidad at kaparaanan, sapagkat maging ang mga nilikha ay nagtataglay ng parihong mga katawagan ng katangian na sa realidad at kalagayan ng bawat nilikha ay hindi pariho. Gaya sa salitang kakayahan na parihong ginagamit na katangian sa nilikhang langgam at halimbawa elepante. Pero sa realidad ay hindi magkapariho ang kakayahan ng dalawang nilikha. Dahil ang kayang buhatin ng langgam ay maaaring isang bote lamang ng bigas, samantalang ang elepante naman ay may kakayahang bumuhat ng sako-sakong bigas. Gayon din naman ang salitang mukha, paa, kamay at iba pa ay ginagamit na katawagang pangkalahatan sa iba't ibang nilikha. Pero sa realidad na kalagayan ng bawat nilikha ay hindi magkapariho. May mga pangkat na mga kampon din ng tamthil na kung saan ay nagkaila at nag-alis sa ilang mga katangian ni Allah at pinagtibay naman ang ilang katangian. Tinatawag silang as-sifatiyah. Sila ang pinakamarami sa mga pangkat ng mga Muslim gaya ng Asy'ariyah, Al-Maturidiyah, Al-Qulabiyah at mga tagasunod ni Abul Abbas Al-Qulanisi at mga tagasunod ni Al-Harith Al-Muhasibi. Dinadakila at ginagalang nila ang mga salaf at sila nagpalalim sa kaalaman, subalit nabahira ng maling aqida ng Mu'tazila at Jahmiya ang mga isip nila, nadumihan ng maling pag-aakala at nag-alinlangan sa pagitan ng mga batayang pinaninindigan ng as-salafus salih at paniniwala ng Mu'tazila at Jahmiya, hanggang sa ang pag-alinlangan nilang ito ay nagsanhi sa kanila na pumiling sa ta'til ng ilang mga katangian. Sa sunod po na aralin, natin ipagpatuloy ang dalawa pang pangkat na naligaw sa pananampalataya sa al-asma was sifat, mga pangalan at katangian ni Allah. Ang mga kampon ng pagbibigay kahulugan, ta'wil, at mga kampon ng tajhil, pagpapamangmang. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. لا سوى العلم طريق للعلا كل من سار عليه وصلوا سنة الله وهدي الأنبياء وبه عز الرعيل الأول.